Kilalang matitikas, matitinik, at walang inuurungan. Yan ang ating kapulisan. Pero hindi lang ang pagprotekta sa ating mga kababayan at pagsugpo sa kriminalidad ang hamon ngayon para sa ating mga mamang pulis. Kasama na ang walang hanggang pakikipaglaban ng ilan sa kanila sa mga tukso. Sinakal na nga po ako sa harap mismo ng babae niya. Ano na naman paliwanag to? Ano na naman? Ang pulis na isang asawa. Sigurado ka na ba, ha? Maganda ako sa'yo. Parang pinaglaruan ka lang din. Kaso nga lang, may kahati ka. Sa presintong ito, nakilala ko ang 30 anyos na pulis na itatago natin sa pangalang Roman. 3 taon pa lamang siya sa serbisyo, pero kung saan-saan na raw siya na destino. Ilang years ka na in service? 3 years? 3 years. Halos 6 na taon ng pamilyado si Roman. Sa kanilang pagsama ng kanyang misis, nakabuo raw sila ng 2 supling. Simula po akong bumuo ng pamilya 2008 po. Nung nabuntis po yung asawa ko. Ang asawa ko po ngayon. Nung college po ako. Bali, ano po siya, sales lady po siya ng isang mall. Malapit din po doon sa pinapasukan kung saan ako nag-college. Pero kung tsapa, baril at bala ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Roman, ang kanya raw pinakamalaking kahinaan, mga kababaihan. Nung una, yun po yung paniniwala ko. Yun po yung pakiramdam ko na nakakadagdag sa pagkamatikas. Parang matikas ka sa paningin ng ibang tao. Dahil sa pagkadestino sa iba't ibang lugar, madalang lang daw makauwi sa kanilang tahanan si Roman. At dahil hindi bantay sarado ng kanyang SME, naging madali para kay Roman ang bumigay sa tukso. Una, nung college ako, sumunod po yung isa, may isa pa, 2009, yung pangatlo. Ano ko po, kabats ko. Medyo nakitaan ko ng konting na parang may pagtingin din siya sa akin. Yung huli, yung 2011 lang. Bali, may malit na negosyo lang po. Lahat-lahat na hanggang ngayon. Naranasan ko po na 5 po sila lahat sa nakarelasyon ko. Para mapagsabay-sabay ni Roman ang iba niyang mga babae, umabot daw sa puntong bumili siya ng 3 cellphone na may iba't ibang SIM card. Number 1 technique niya raw ito para hindi mabuking ni Commander ang kanyang lihim na misyon. Kasi kadalasan nahuhuli sa misis yung cellphone eh. May mag-text, tatawag. Kaya yung number na binigay ko sa kanya, nasa locker po yun pag-uwi ko. Iba yung cellphone ko na para sa pamilya ko. Iba po yung para sa kanya. At para wala raw makakilala sa kanila na mga dinedate niya, inilalayo raw niya ang sekreto nilang tagpuan. Lubusang pag-iingat. Sa malayo kami pumupunta eh. Halimbawa, Kiosya ako, doon kami sa Manila nakikita. Saka hindi ko pinapapunta yung asawa ko doon sa duty. Eh siyempre, pag pumunta siya doon, makakita siya ng kakilala doon, hindi yun ang magmumonitor sa akin. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Ba't ngayon ka lang? Pero naging komplikado raw ang lahat nang minsang mabuking ng kanyang misis ang lihim niyang modus pagkatapos ng trabaho, ang sumakabilang bahay. Trabaho nga lang, nag-overtime kami. Kanina pa ako dito. Ganun talaga. After 2 years po bago niya nalaman. Umiyak, nasaktan. Lagi na lang ba ako maghihintay sa'yo? Ganun talaga, ganun trabaho namin eh. Wala nga daw kayong pasok! Pero hindi naman niya ako hiniwalayan kasi may anak na kami. Yung asawa ko, ang alam niya ngayon, hiwalay na kami ng other woman ko. Ang nakikitang dahilan ni Roman sa namumuong lamat sa kanilang relasyon ng kanyang misis, Sino ka ba? No, kalma ka lang. ang college lover at unang kalaguyo ni Roman na hanggang ngayon hindi pa rin pala niya mahiwalayan. From the start, alam niya. Wala akong tinatago sa kanya. Kumbaga, hindi ko siya niloloko. Kaya minahal niya ako ng kung sino ako. Nakita niya rin daw kasi sa kasalukuyan niyang other woman ang ilang pagkukulang daw ng kanyang asawa. Nako-compare ko yung wala sa kanya na nakikita ko dito sa pangalawa. Yung una ko medyo bungangira siya. Sinungaling ka! Nag-rescue kami. Nag-rescue? Sino ni-rescue mo? Mga babae mo? Pangalawa, mabait. Very professional siya. Malaga, masikaso. Kung ano man daw ang kahantungan ng sitwasyong kinasasadlakan ni Roman, handa naman daw niya itong harapin.